Senadora Miriam Santiago nang malamang otorisado palang magdala ng mataas na kalibre ng baril si Presidential Advisor Ronald Llamas. Bakit daw nung siya ang may banta sa kanyang buhay, nung siya Immigration Commissioner pa, hindi siya binigyan ng permit na magdala ng high-powered na baril? Nakatutok si Jam Sisante. You've got to be ready to face things like a man. When I was Immigration Commissioner, I left all the guns at home because I could not bring them with me on my person. That is the rule. Be ready to be fired upon and to die and croak your last. Yan ang nanggagalaiting reaksyon ni Senador Miriam Santiago nang malamang may permit to carry ang AK-47 assault rifle ni Presidential Political Advisor Ronald Llamas. Sabi ni Llamas, may banta sa buhay niya kaya siya mayroong AK-47. Pero pag-question ni Santiago, Bakit siya mangangailangan ng armas? Hindi naman siya anti-crime czar o hindi naman siya taga-imbestiga ng mga criminal syndicates. At takot pala siya sa politika, di mag-resign siya. tinatawagan namin si Llamas para sa kanyang reaksyon sa sinabi ng senadora, pero hindi ito sumasagot. Magugunitang tumawag na pansin noon ng mga litrato ng senadora na aktong umaasinta habang hawak ang isang handgun. Panahon yun ni Pangulong Cory Aquino at siyang Immigration Commissioner. Pero pag-aalboroto ni Santiago, may banta rin sa buhay niya noon, pero hindi raw siya pinayagan magdala ng high-powered long firearm. I applied for a long firearm, I was not allowed. Fine, I may do with the handgun. Ngayon, sino itong mga mentalidad na ito? Na they're untouchable. They are now allowed exemptions. Kaya naman pagpapaliwanagin ni Santiago ang PNP kung bakit nabigyan ng permit to carry si Llamas para sa kanyang AK-47, pati na para sa kanyang M16 at 3 iba pang maliliit na baril. Ayon kay Santiago, hindi patas na ang mga ordinaryong mamamayan hirap daw kumuha ng permit to carry, gayon may mga binibigyan pa ng exemption. Ang World War II Soviet tank commander na si Mikhail Kalashnikov ang nag-imbento ng AK-47 noong 1947. At dahil Ruso ang lumikha ng AK-47 noong panahong komunista pa ito, karaniwang mga grupo rin sa Vietnam at China ang gumagamit nito. Ayon pa sa PCIJ, maging ang New People's Army sa Pilipinas, AK-47 din ang gamit. Pero kung ang Gunless Society of the Philippines ang tatanungin, mapapribadong mamamayan o opisyal ng gobyerno, hindi dapat binibigyan ng permit to carry firearms. Dapat daw mga pulis at sundalong naka-duty lang ang pinapayagang magdala ng mga baril. Ang pagbabawal ng pag-i-issue ng permit to carry sa pribadong individual at mga pampublikong opisyal. At dito nakasalalay ang pagkakaroon natin ng mas mapayapa at maayos na lipunan. Pwede naman kasing humingi ng security details sa PNP o sa isang accredited security agency ang isang tao may bantaang buhay tulad ni Llamas. Suportado ng Gunless Society ang panukala ni Senador Franklin Dillon na Senate Bill 129 na layong ipagbawal ang pag-issue ng permit to carry sa mga hindi miyembro ng AFP, PNP, NBI at accredited private security agencies na mga ahensya ng gobyerno. Marami ring kondisyon bago payagan ang mga miyembro ng accredited gun o shooting club na magdala ng baril. Panukala naman ng grupong Association of Firearms and Ammunition Dealers of the Philippines. Dapat lisensyahan din ng mga nagmamay-ari ng baril bukod sa pagrehistro sa mga baril. If you're a licensed gun holder, you undergo ballistics eh. So once you use that for a crime, eventually it will lead to you eh. A licensed gun holder will think twice before committing a crime with the gun. Pag-aaralan daw ng maigi ng Senado ang mga panukala tungkol sa pagkontrol sa paggamit ng mga armas. So napakaraming aspeto na kailangang isaalang-alang. At hinihikayat na rin natin yung nasa extreme, no? Yung gunless society at saka yung pro-gun para magkita-kita sa gitna doon sa more moderate implementable position. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.